kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon'y nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw-sayaw, umiinda ako sa gala, dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Ngayong nalaman na ang tunay na ligaya, ang kapayapaan sa'yo makukuha. Lungkot, lungkot, simangot ay kalimutan na. Tuwa't saya, kagalakan, mga pangako niya. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw-sayaw, umiinda ako sa gala, dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Oh Jesus, Jesus, dahil sa iyo, Jesus, 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 dahil sa iyo, Jesus. Ibig ko patunayan, ikaw lang ang kailangan. Pag wala ka sa buhay, lahat walang kabuluhan. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw-sayaw, umiinda ako sa gala, dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Oh Jesus,
has a song to sing. Everybody has a melody on the tip of their tongue, waiting there to be sung. Everybody has a dance to dance. There may never be a second chance to take the stage before the music fades. Yeah, yeah. What we have, no matter how great or small, we offer it to you, and you hear it all. Voice reaching toward the heavens, one voice, like a choir singing to you from the heart in spirit and truth. One God, one faith, one joy, though we take a million different roads, lead us back to one eternal hope, keeps us strong, carries us on. It really doesn't matter where we go, but somewhere in the center of our soul, love reminds us of the tie that binds us. We can forget that your song is in our arms. So together we will stand, 'cause forever we are. Voice reaching toward the heavens, one voice like a voice to you from my heart in spirit. One God, one faith, one choice, one voice, breaking the silence of fear. One voice, singing it loud and clear. So that all wide world. Kaya kapag tayo po ay nakatayo sa harapan ng Lord, naku, habag lang po yan ng Panginoon. Kami, habag din ng Panginoon, kaya kami nandirito. Amen? For the Lord is gracious and merciful. Oh, great His kindness and good to all. And the Lord is righteous in all His ways. Bless the Lord and give Him praise. With our hearts say, Pag tayo po baptized ng Holy Ghost, tityakin ko po sa inyo, tagumpay tayo sa lahat ng laban natin. Not because of who you are, not because of what you are, but because of what you have. Huwag kayo mag-alala, kahit ano mangyari, huwag kayong matakot. Why? You have the Holy Ghost. Kaya
nga napakaganda na lahat tayo, involved tayo sa ating face-to-face service. Sama-sama tayo doon, nagpupuri, nag-aaral, nagkakaisa tayo doon, at talagang yung lakas ng bawat isa ay kumakalat, lahat tayo doon, nandun ang Espiritu ng Diyos. Mas maganda talaga, walang nakakapuka, walang nakakahadlang, walang nakakasagabal sa ating concentration. Kung paano daw ang ulan ay nagbibigay ng tubig para magbigay ng binhi sa mga nagtatanim at pagkain para sa kakain. Gayon din daw ang salita niya. Hindi mawawala ng kabuluhan at mangyayari kung ano ang gusto niya at pagpapalain sa mga bagay na pinadalahan niya ng kanyang salita. Kaya't lahat tayo ay dun umasa sa katapatan niya, sa kanyang salita na pag sinabi niya ay siguradong mangyayari. Napakabuti po ng Diyos. Tayo po'y iniligtas niya po through His amazing grace, at hindi lang po yan, inilagay niya po tayo inside the church, which is the house of God. At sa loob po ng church, there are blessings, andun ang protection ng ating Panginoon, ang provision, ang kapayapaan, ang kapangyarihan ng Diyos. Being salt, Paul countered fear. Being light, Paul countered bad reality. You know, storms of financial losses and storms that will push your business to bankruptcy is no easy storm. Mind you, natatakot ka rin pero kailangan mong sabihin. Alam nyo bakit? Pag sinasabi mo siya, naririnig ng tenga mo siya. Pag naririnig ng tenga mo, bumababa siya sa isip mo, puso mo, hanggang na-envelope yung buong pagkatao mo. Nung sinasabi mo, no, the Lord will rescue me. The Lord will show up one day. The Lord will deliver me out of this trouble. Ang sabi, if I obey the voice of the Lord, this will follow me. I will be blessed when I come in, blessed when I go out, blessed in the city, blessed in the country. The Lord will open up the good treasures in heaven and bless the work of my hands. I will be head and not tail. I will always be at the top and not bottom. Pag sinasabi mo yan, kahit natatakot ka! Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about it. Great is the measure of our Father's love. Amen. And think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercies? His
His goodness. Think about His grace that's brought us through. And for as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure. Great is the measure of our Father's love. Praise the Lord! Isa pong mapagpalang gabi sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon po ito. Ganyan din po sa ating beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you. Na alam ko po, every Thursday, marami po tayo natututunan and hoping marami po talaga tayo natututunan. At hindi lang po yan ay tayo po yung nakakasunod, nakakapag-take down notes po tayo or pwede po natin napipicturean po yan kasi napakahalaga po ng bawat topic po natin or yung pong bawat subject po natin, importante po yan, nasusundan po natin para nababalikan po natin for our future reference po. Pero ngayon pong gabing ito, may binigay na naman po sa atin ng Panginoong panibagong pag-aaral. Pero before we proceed, tayo po muna'y manalangin po sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, kami humingi sa iyo ng gabay. Sama mo kami sa aming gagawin, sa aming pakikinig, Panginoon. Ilayo mo kami sa spirit of error, sa mga technical issues. And Lord, we pray for your wisdom, your knowledge, your understanding. Hayaan mo maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo at ihayaan mo, Lord, yung spirit of conviction mo ang dumaloy po sa aming mga puso at sa aming po mga isip. Dalahin ko, Panginoon, O God, basbasa mo ang lahat na mag-i-ere ng programang ito. Ikaw po ang manguna sa kanila, gayning anoint mo yung abang lingkod. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang po ang maitaas sa pagkakataon pong ito, Panginoon, at yung kalooban mo lamang po ang aking masabi, Panginoon. Dahil sa ganan ng aking sarili, wala po ako magagawa, kahit ikaw po ang manguna po sa akin, Panginoon. Hayaan mo yung Holy Spirit mo ang pumagitna at kumilos sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, binabalik namin sa iyo lahat ng purihan sa dakilat matamis sa pangalan mo, in Jesus' name, Amen. So praise God, brothers and sisters, last week we have finished talking about how to pray like Jabez. But tonight, binigyan na naman po tayo ng ating Panginoon ng panibagong subject, which is entitled, Comfortable but Dangerous. So for your information, ang Christian life po natin is not only a life of sacrifice, tribulations, or trials, but we will also experience living in our comfort zones. So, ibig sabihin, while we are walking by faith, we are going to meet hardships. Discomfort meron. But take note, we will also meet happiness, victory, and comfort. So, ibig sabihin, meron pong blessings, meron pong rest, and meron pong mga good times. But take note, when we pass these comfort zones, we have to be extra careful. Kailangan maging maingat po tayo. Bakit? Because comfort zones are dangerous. Why? So, before we proceed, allow me to share with you a short story about dito po sa storm tsaka dito po sa hangin. So, minsan isang araw nagtalo po itong dalawa, si bagyo tsaka si hangin. Kung sino daw yung mas malakas po sa kanila. So, to settle their argument, napagkasunduan ng dalawa na subukan yung kanilang lakas. Sa pamamagitan ng nung nakakita po sila ng isang unggoy who was clinging on a branch sa isang puno, ang sabi ni bagyo or ni storm, ang sino daw makakapagpahulog doon sa unggoy ay siya yung matuturing na mas malakas. So, ang ginawa naman ni hangin, sige, game ako, payag ako. Pero, mauuna ka. Mauuna daw si storm. So, pumayag naman si storm na siya yung mauna. So, ang ginawa ni storm, he drew all his strength and beat the tree kung nasaan nandun yung unggoy. So, ito naman unggoy, aware of the danger, the monkey was so alarmed habang ang bagyo naman po ay lalong lumalakas, talagang palakas ang palakas, patindi. So, ang ginawa nito ni bagyo, he used all his might, all his strength, signal number 1, signal number 2, signal number 3, 4, 5, and so on and so forth. Mapabagsak niya lang po or mahulog lang po dapat yung unggoy sa puno. So,
as a result, yung po mga leaves po, they fell to the ground, yung mga branches po nabali, were broken, pero yung unggoy nakakapit pa rin po doon sa isang branch na yun. Hindi pa rin po nahulog. Hanggang sa ano po nangyari, sumuko na po si bagyo, who failed na pabagsakin yung unggoy. But on the other hand, eto naman ngayon, turn na po ni wind. So it is his turn para pabagsakin yung unggoy sa puno o para mahulog. So ang ginawa ni wind, nag-prepare po siya, he began to attack the monkey. Take note, so gently and coldly umihip ang hangin. So ang iniisip po ng unggoy, wala nang bagyo. So ang ginawa niya, he climbed up to the higher branch, tapos doon siya nag-lean, tapos doon siya humawak. At ang ginawa naman ni hangin, dahan-dahan, he blew his gentle breeze doon sa unggoy hanggang sa makatulog yung unggoy. Unfortunately, the monkey was unable to hold the branch tightly while falling asleep. Take note, dahil po sa sobrang komportable po niya, na yung kanya pong grip doon sa branch ay unti-unti pong lumuwag. Medyo kumbaga sa nawawala na po yung grip niya. So ang ginawa naman ngayon ni hangin, he gathered all his strength dahil nakatulog na yung unggoy. Ginawa niya, ginather niya yung lakas niya, moved around, and blew. Suddenly, nilakasan niya. So at the monkey snape doon po sa batok ng unggoy. So ano po nangyari? Yung po unggoy who was so surprised ay na-outbalance kasi natutulog siya eh. Na-outbalance. So the result was, the monkey fell on the ground. Why? Ano po ang dahilan bakit po siya nahulog? It is not because he lost his grip on the branch, but rather, he got comfortable doon po sa gentle, cold breeze nung hangin. Ibig sabihin, nung nakatulog po siya, naging komportable po siya, nasarapan po siya, siguro nalamigan po siya, kaya yun po ang nangyari. Meaning, he was in his comfort zone when he fell. At naniniwala po ako na ganyan din po ang nangyayari po sa marami po sa iba po sa atin. Bakit ko po sinabi? Noong nasa kahirapan, matibay, matindi po yung kapit mo sa Diyos. Talagang kapit na kapit. Pero nung pinagpala na po, komportable na, biglang nawala at nahulog na po mula sa pananampalataya. That is why, brothers and sisters, beware of your comfort zones. Mag-ingat po tayo. But meanwhile, what are these comfort zones? First, yung pong tinatawag na premature satisfaction or yung pong maagang kasiyahan. Ano po ibig sabihin? We tend to become relaxed or slow down when we are halfway through ng ating pong success sa buhay or yung ating pong prosperity. So, nagiging komportable na po tayo masyado. Ibig sabihin, pag medyo pinagpapala na po tayo, tila nasisiyahan na po tayo kagad. We tend to slow down. And I just want you to know, brothers and sisters, we cannot be satisfied early. Sa hindi po nakakaalam, marami pa po tayong pagpukulan at hindi pa po nagagawa sa ating Diyos. We need to grow and reach the whole world if possible. So, ibig sabihin, wala pong dapat room for premature satisfaction. Dapat, we can only be satisfied when Jesus comes back again. In fact, it is very dangerous to become prematurely satisfied. Why? Pwede po natin ma-miss yung tawag po ng Diyos or yung pong blessings ng ating Panginoon. Siguradong konti lang po yung ma-accomplish or ma-achieve po natin para sa Kanya. So I remembered Moses, brothers and sisters, when he was in the land of Midian in Exodus chapter 2, verse 21. Then Moses was content to live with the man and he gave Zipporah his daughter to Moses. So dito po mababasa po natin that he was contented to live with Jethro, si Moses po. Although, God has a plan for him. May plano po ang Diyos kay Moses eh. Kaya lang, ang nakakalungkot po, he had a premature satisfaction here. Ano po nangyari po sa kanya? Tignan po natin, isa-isahin po natin. Una-una po si Moses was uncaring for others. Wala na po siyang pakialam sa iba. His vision revolved around his personal affairs only. Ibig sabihin sa sarili na lang niya umiikot yung mundo niya, yung vision niya. Imagine, brothers and sisters, he was not doing anything for God. For 40 long years, wala siyang ginagawa para sa Diyos.
Kasi po, he had a feeling of security and comfort. So, nandun na meron na po siyang kawan, meron na po siyang bahay, meron na po siyang asawa na inaalagaan na little bird na tinatawag na si Zipporah po, whose name means little bird. So perhaps, he has forgotten or ignored his call. That is why, ano po ang ginawa ng Panginoon? God awakened him through a burning bush. Just imagine, brothers and sisters, for 40 years, Moses was doing nothing for God. Wala siyang ginagawa. He was in the desert, tending sheep, nag-aalaga lang ng mga tupa. Nandun po siya sa mind your own business attitude. Ano po ibig sabihin? This is the result of having a premature satisfaction. Nandun po siya sa kanyang comfort zone. But the danger was, he almost forgot his mission. At yun po ang problema. Kaya nga po, napakadelikado po ng premature satisfaction. Kumbaga sa basketball, brothers and sisters, lamang ang team mo ng 3 puntos with only 3 seconds left in the clock. So malamang panalo na kayo. Kaya nga nagse-celebrate na yung buong team, yung mga kasama mo kayo, se-celebrate na, masaya na kayo. So ginawa nyo, sis lamang kayo ng 3 puntos, 3 seconds, malabo na kayo matalo, medyo nag-relax kayo, medyo nag-slow down kayo sa depensa. Kasi sure win na kung tutusin. Kaso, ang problema ito na, nag-3 points yung kalaban. Na-shoot, tapos foul counted. Then nag-free throw. With, take note, 0 second left. Wala na oras, sa madali sabi. Kaso, na-shoot pa rin niya yung free throw. Kaya ano po resulta? Natalo ngayon kayo. Why? Because of premature satisfaction. Second, yung pong tinatawag na self-sufficiency coupled with material prosperity. As found in 2 Chronicles chapter 26. So dito po sa chapter na ito, si Uzziah po became king at the age of 16 years old. Ganun po kabata, hari na po siya. God helped him against the Philistines. He built towers sa Jerusalem, sa desert, and he even dug many wells. Marami siyang hinukay. Gumawa sila ng wells or balon. So, he had an army of fighting men, take note, brothers and sisters. But unfortunately, when he became more powerful, prosperous, more stronger, the problem is yung pong kanyang puso. Yung heart po niya was lifted up. Nag-alay po siya ng insenso ng isang malaking kasalanan po sa ating Panginoon. Kaya nga po, as a result, nagkaketong po siya. At hindi lang po yan, he was cut off from the house of the Lord. Kaya nga po, naka-isolate na lang po siya sa isang bahay hanggang sa mamatay siya na meron siyang ketong. Why? Brothers and sisters, ganyan po kadelikado ang self-sufficiency. Kasi po, when you are self-sufficient, halos pwede mo nang sabihin, I can manage or live without others. I don't need anything or anybody. Tell you what, you must never be self-sufficient. Dahil hindi po tayo mabubuhay nang wala po ang Diyos sa atin. Napakadelikado po magkaroon po ng ganitong klase ng attitude. Why? We tend to run our affairs without God. As if we don't need Him anymore. Kulang na lang sabihin mo, I don't need God. I have everything. I don't need anything. Alam niyo po, naalala ko po si Solomon in Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Ang sabi po rito, a feast is made for laughter and wine makes merry, but money answers everything. So para po kay Solomon, ang pera daw po. Lahat yun ang sagot. Ibig sabihin, naging convenient, naging komportable po siya kasi marami siyang pera eh. Lahat daw pera ang kasagutan. Kaya po siya nagkasala. Alam niyo, brothers and sisters, ang sabi ni John Donne, no man is an island. So furthermore, kailangan natin ng somebody who is far greater than us. And that someone is God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, our sufficiency is of God. And I am telling you now, kulang ang buhay mo kung wala po ang Diyos sa iyo. Kailangan po natin ng someone who can meet our material and spiritual needs. And only God can do that. Ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Ang sabi nga ng awit, Christ is the answer to all my longing and to all I need.
Sa mundo po, sa world po, if you want to be complete, take multivitamins na kumpleto. But I tell you, only Jesus Christ will make you complete. Kaya nga po ang sabi sa Colossians chapter 2 verse 10, and you are complete in Him, ulitin ko, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. Ibig sabihin na lubos na yung inyong buhay, na kumpleto na yung buhay mo sa pamamagitan po ng pakikipag-isa po sa Kanya, na siya po nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. At ang sabi po sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing, meaning wala nang kulang. Why? Because He made you to lie down in green pastures. He leadeth you in the still waters. At hindi lang po yan. He restores your soul. Ni-restore niya yung kaluluwa mo. He leads you in the path of righteousness, even though you walk in the shadow of the valley of death. Hindi ka daw matatakot. Why? Dahil kasama mo siya, saan ka pa? Ibig sabihin, kaya kumpleto ka na. However, there is a danger of being self-sufficient. Ano po yan? God will denounce you. At sigurado po magagalit po ang Diyos sa iyo. Bakit ko po sinabi? Nakita po ninyo yung Laodicean church. They boasted about yung kanyang self-sufficiency, yung self-satisfied, materialistic, and lukewarm attitude. Nung sinabi niya, I am rich, increased with goods, I'm in need of nothing. Ang sabi ni Laodicean church. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? You are poor, you are blind, you are miserable, and naked. Could you imagine that? Kompleto yan, brothers and sisters, pero yan ang sinabi ng Diyos. Mga kapatid, hindi po masama ang blessings or ang prosperity. Kaya nga sabi sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ibig sabihin, it is God's will that we will be blessed, kalooban niya, and prosper. At ang blessing po niya ang nagpapayaman. But when we become self-sufficient, we become materialistic, we become lukewarm, ay isusuka ka ng Diyos mula sa kanyang bibig. At yun ang mabigat. In fact, Israel was warned about this in Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. Basahin po natin. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments. Ulitin ko, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments. So nagwa-warning ng ating Panginoon na wag daw kalimutan ang ating Panginoon, ang ating Diyos, na hindi po sundin yung kanyang mga utos, His judgment and His statutes, which I command you today. Verse 12, lest when you have eaten and are full, and have built beautiful houses and dwell in them. Meron na kayong mga bahay, gumawa na kayo ng mga bahay, diyan kayo tumira, nanahan. And when your herds and your flocks multiply, dumami na. And your silver and your gold are multiplied. Dumami na rin yung silver mo, tsaka yung gold mo. And all that you have is multiplied. When your heart is lifted up, take note, when your heart is lifted up, and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Ibig sabihin, binabalaan na po sila ng ating Panginoon to beware of being self-sufficient coupled with material prosperity. Now, let's proceed with the third one. This is regarding business with our affairs to the extent of neglecting the most important. For our information, ito pong rich man in Luke chapter 12 was industrious. He was blessed. He was busy in his business. Talagang pinagpala po siya. Wala siyang room kung saan ilalagay yung crops niya. Ibig sabihin, sobrang busy po niya. Perhaps wala na siyang panahon sa ating Panginoon. Pero ano pong sabi ng Lord sa kanya? Fool, this night, ngayong gabi, your soul will be required of you. Imagine sabihin ng Diyos sa kanya yun. Brothers and sisters, it was not bad to work hard. Hindi po masama, magtrabaho ka na maigi. Expand his business, hindi po masama yan. But the bad thing was, wala po siyang oras para sa Diyos. Wala siyang oras para sa prayer. Wala siyang oras para magbasa ng Biblia. Para sa church, para sa fellowship, wala siyang panahon. He totally forgot the most important thing. Or neglected the most important thing. God and His spiritual needs.
Imagine lahat na alala niya. Pero pagdating sa Diyos, wala siyang panahon or kinalimutan niya. At ano po sa palagay po ninyo ang mangyayari when one forgets God? In Psalms 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nation that forget God. Ulitin ko, and all the nation that forget God. At yung lahat daw ng bansa na nakalimot sa Diyos. Ibig sabihin sa impyerno ang tuloy mo. Brothers and sisters, the sad rich man should have recognized and thanked God who blessed him. Imagine, dapat nag-serve na siya sa Diyos na siya nagbigay sa kanya ng buhay at ng pagpapala. But unfortunately, he was comfortably busy in his business. At wala tayong maidadahilan sa Diyos. Ilan po sa atin dito napakayaman. Saksakan ng yaman, pero makikita po ninyo kung papaano po. Take note, unahin po ang Diyos. Sa kabila ng pagiging busy nila, busy ang mga yan. Big time pa nga pero inuuna ang Diyos. Ibig sabihin, mas priority po nila ang Diyos kesa yung pagiging busy nila, kesa yung negosyo nila, kesa sa hanap buhay nila. But on the other hand, ang iba naman po, hindi ko naman po nila lahat. Pag pinagpala na, nawawala na. At yung po yung nakakalungkot. Wala na rin pong oras sa prayer. Wala na rin pong oras, lalo na po sa ministry na dati na hindi pa masyadong pinagpapala. Panay ang ministry. Pero ngayon wala nang oras. Pati sa church, pati sa pagbabasa ng Bible. Sa lahat ng gawain, wala nang oras. Higit sa lahat, wala nang oras sa Diyos. Samantalang noon, nung hindi ka masyadong binebless, ang dami mong panahon sa Panginoon. Which should not be the case, brothers and sisters, dahil napakadelikado po. Dapat unahin po natin ng Diyos para lalo po tayong pagpalain as stated in Matthew 6:33. Dahil ang lahat po ng yan ay idadagdag na lang po ng Diyos po sa atin pag siya po ang inuna po natin. That is why kung pinagpala ka ng Diyos at komportable ka na, do not ever forget God. But rather, lalo ka pa magpakatapat. Lalo ka pa magsumigasig, lalo ka pa mag-ministry, lalo ka pa maglingkod po sa Kanya. Dahil kung hindi rin dahil po sa Kanya, ay hindi ka rin po pagpapalain ng husto. At pag nilimot mo ang Diyos, kalilimutan ka rin niya. At naniniwala rin po ako na hindi ka tatagal pag wala po ang Diyos sa buhay mo. Because God without man is still God. But man without God is nothing. He will remain to be God kahit wala tayo. Kaya nga sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ibig sabihin, wala po tayo talagang magagawa pag wala po ang Diyos sa ating mga buhay. Pangapat, setting aside God's word for good motives. Brothers and sisters, kung minsan naniniwala po ako na ang iba po sa atin, para bagang gusto mong suwayin ng salita ng Diyos. Dahil ano? Dahil may maganda kang motibo. Ibig sabihin, we feel comfortable with our good motives. Kasi nga po, iniisip natin, good naman. But truth be told, no matter how good your motives are, good motives cannot replace God's word. Why? Because His words are final. In Matthew 24:35, ang sabi dito, heaven and earth will pass away, but my words, ulitin ko, but my words, ang salita ng Diyos, will by no means pass away. Meaning lahat lilipas, pero ang salita niya mananatili po yan sa ayaw at sa gusto mo. And one classic example, si King Saul in 1 Samuel 15. Inutusan siyang patayin lahat ang Amalekites sa Amalek. At walang i-spare kahit isa. But unfortunately, he spared Agag. Pati yung mga sheep, pati yung oxen, pati yung mga fatlings, at lahat ng magagandang bagay ay hindi po siya willing wasakin. Ano nangyari? Nagalit po ang Diyos sa kanya. At binigay po ang kingdom niya sa iba. Ibig sabihin, ang ganda ng motibo niya. Inispare niya si Agag. Kinuha niya yung mga fatlings, yung mga sheep, mga oxen, dahil may maganda siyang motibo. But take note, God's word is above our motives. Wala pong substitute for His word. Wala po. And His words must be obeyed.
Kaya nga po sa 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. At yan po'y totoo hanggang ngayon. Until now, it is true. And it will remain true. Meaning to say, kung komportable ka, dahil maganda yung motibo mo, forget about it. Dahil ang salita po ng Diyos must stand. Yan po ay final and irreplaceable. Kaya nga po sabi niya sa Matthew 24:35, but my words will by no means pass away. Malinaw na sinabi niya. Ibig sabihin, what is written is written. And it will be fulfilled whether you believe it or not and whether you like it or not. Dahil ang good motives mo should not supersede God's word. Naalala po ninyo si Pedro, nirebuke po siya ni Jesus Christ because he wanted to preserve and protect Jesus Christ. Ang ganda ng motibo ni Peter. Proteksyonan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, God's word must be fulfilled. Yung prophecy po sa ating Panginoon that Jesus Christ should suffer and be killed sa pamamagitan ng crucifixion must come to pass as found in Matthew 16:21-23. So, truth be told, kung meron kang good motives pero susuway ka naman sa salita ng Diyos, you better set aside your motives and obey God's word dahil hindi po kailangan ng Diyos ng reasoning po natin. Ang kailangan niya yung ating pong pagsunod. Remember King Saul, together with his soldiers, they had a good motive to spare the best animals, pati si Agag, para ialay po sa Diyos. Pero ito po'y laban po sa utos ng Diyos to wipe out the Amalekites. Kaya as a consequence, ito po si King Saul was removed from being a king and later on was killed in the battle. At naniniwala po ako na minsan ganun din po tayo eh. Itatabi po o isa-set aside po natin sa salita ng Diyos dahil may maganda tayong motibo. But it is not acceptable to God. Wag po kayo magagalit, hindi po tatanggapin ng Diyos yan. For example, tataya ka ng loto or sweepstakes to support the church. So it seems napakaganda ng motibo para makasuporta sa church. Ang ganda nga naman. But the problem is this, ang hindi mo alam, pumapasok ka na doon sa paghahangad sa pera ng iba. Pumapasok ka na sa covetousness. Ibig sabihin, pag maraming tumaya, pera ng iba yan. And of course, ang gugustuhin mo, tumama or manalo ka para mapunta sa'yo ang pera po nila. Or another example, magtitinda ka ng yosi or ng alak, para makapag-tithes lang. Napakaganda po ng motibo kung titignan po natin para makapagbigay ng tithes. Pero alam naman po natin na nakakasama po sa katawan ng tao yan. Dahil karamihan po na naninigarilyo, nagiinom po, meron po sakit sa baga. At ano po ba ang katawan ng tao? In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ang katawan po natin ay templo po ng Diyos. At dito po nananahan ang Holy Spirit. Tapos hahayaan natin mawasak. Ano pa? To preach only good things. Katulad ng pag-ibig ng Diyos, ng healing, ng prosperity. Wala pong masama dyan. Para lang in order not to offend the rich or anybody. Ang ganda ng motibo. Para hindi makatisod, hindi makasakit, pero selective sa pagtuturo. Pag alam na ikatitisod ng member, ano gagawin? Lalo na pag mayaman at giver pa. Hindi magtuturo ng tungkol sa kasalanan, sa judgment, sa holiness, sa hell. Sa rapture kasi nga baka hindi magustuhan at lumipat sa ibang church. But the problem is, ang Bible po is for reproof, for correction, for rebuke and instruction. Ibig sabihin, hindi po pwedeng selective po tayo sa pagtuturo. Dapat lahat po itinuturo po sa atin. At ganito po, sa to God be the glory. What else? Gagayahin ng world sa ayos, sa pananamit, sa pananalita, or pati sa kilos or sa gawa in order to win souls. So imagine, pupunta ka sa mga bar na alam mo naman kung ano meron sa loob ng bar. Ang katwiran makikisama para ma-soul win kasi nga po, yun yung common ground. So mukhang maganda nga naman yung motibo. Brothers and sisters, marami pong pwede or ibang paraan na pwede kayo makapag-soul win without compromising your faith and conviction. Now, brothers and sisters, punta po tayo sa panglima.
Ito po, when you reach the top or success. Brothers and sisters, isa po sa pinakadelikado na comfort zone is success. At ang success po is comfortable. And it is God's will for us to succeed as found in Joshua chapter 1 verse 8. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. However, pag hindi po tayo marunong mag-ingat, you will be destroyed. Hindi po masama maging successful because of hard work. At kung naging asensado ka na, maunlad ka na, popular or influential ka, mapera ka na, it is not bad at all. In fact, it is a comfort zone. Yes, but if you change, when you reach the pinnacle of success, then it becomes dangerous. Tell you what, you are bound to fall one day. Babagsak ka isang araw. Bakit ko po sinabi? The story of King Uzziah in 2 Chronicles chapter 26 verses 1 to 21 na nabanggit ko kanina. Naging successful siya, pero sumuway po siya sa Diyos. Ano po nangyari? Nagkaketong, nawala sa palasyo, namatay na merong ketong. Ibig sabihin, he reached the pinnacle of success but fell from grace. And how many people are like this? Nung walang pera, saktuhan lang, okay ang attitude, ang ganda, napakababa ng loob, pero nung pinagpala na, biglang nagbago yung ugali. Mga kapatid, wag po kayo magagalit. Always remember not to ever change when you reach the top. Na akala mo kung sino ka na, akala mo untouchable ka na, samantalang noon, hindi ka naman ganyan, no? Saktuhan lang ang kinikita mo. Real talk. Do not be proud when you reach the pinnacle of success. Why? It is God who brought you there. At Diyos lang ang nagdala sa'yo dyan. In Psalm 75 verses 5 to 6, do not lift up your horn on high. Do not speak with a stiff neck. For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ibig sabihin, wag daw maging mapagmataas, but rather you must maintain a low profile. Alam nyo mga kapatid, meron po akong kilalang tao. Trabahante lang po siya nung araw. Imagine, ganun lang po siya. Wala siyang pampaanak para sa asawa niya, mga anak na yung asawa niya, wala silang pera. Silang parehas. Kubo lang po sila nakatira nung araw. Pero alam niyo po, I was so blessed with him. Nung pinagpala po siya, ay hindi po siya nagbago. At nanatili po yung kababae ng loob po sa kanya. And that is the way it should be. Kaya nga po, brothers and sisters, pag nakarating ka na sa tuktok ng tagumpay, it's comfortable, but it is dangerous. Kaya mas lalo kang dapat mag-ingat. And there are dangers at the top. Ano-ano po yan? First, mahangin sa taas. Kaya usually po, ang nasa tuktok, nasa ibabaw ng success ay mahangin. Kaya mayabang na rin. At relax na. Kasi nga dahil mahangin, pero yung hangin na yan ay pwede palang pumasok sa ulo mo. At pag pumasok sa ulo mo yan, magiging mayabang ka na. Second, when you are at the top, you begin to look down on others. At ikaw na po yung tinitingala pagdating sa tuktok. And you won't be looking up anymore. Why? Mapapagod ka eh. Ang tendency mo is to look down on other people. Ibig sabihin, minamata mo na ang ibang tao or minamaliit mo na. Nakita po ninyo sa 2 Samuel 25, nung humingi po si David ng tinapay pagkain kay Nabal, pero ininsulto, minaliit po siya ni Nabal. Kaya ano po nangyari? Sa bandang huli, pinatay po ng Diyos si Nabal. Ano po ibig sabihin? Ayaw po ng Diyos na nang mamaliit po tayo ng ibang tao. Na mapa-believer man or not. This is undeniable. Pag nandun ka na kasi sa peak, sa taas, minsan maliit na po ang tingin mo sa ibang mga tao na nasa ibaba. Kasi nga malayo ka na, mataas ka na. Pero ayaw po ng Diyos ng ganyan. Thirdly, your tendency is to go down. And that is the sad truth about it. You will not remain at the top forever. Yung pong the law of diminishing returns or will work and affect you.
At ano po ang sabi ng Lord sa mga mayayabang in Proverbs 16:18? Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ibig sabihin, pag masyado ka ng mataas, papasok ang pride. At pag pumasok ang pride, yan muna ang una. Pero at the end of the day, babagsak ka rin. Kaya wag po tayo magiging komportable, lalo na po pag tayo po ay pinagpala. Dahil meron pong kasabihan na gaano man kataas ang lipad ng isang ibon, pag ito po'y bumagsak, mas malakas din pag lumagapak. Meanwhile, brothers and sisters, dito po ako magtatapos sa story nito ni Cassius Clay or si Muhammad Ali. Alam natin, lahat tayo kilala si Muhammad Ali. He was regarded as the greatest heavyweight champion. Ang dami niyang tinalo. Si Sonny Liston, si Joe Frazier, George Foreman, of course, etc., etc. However, later in his peak, nasa taas he boasted. Tapos, meron siyang sinabi, I am the greatest. But unfortunately, hindi po nagtagal, he was later dethroned by Larry Holmes. Yung sparring partner niya, tinalo siya. Pagkatapos, ang sabi niya one time, it is hard to be humble when you are so great. Could you imagine that? Sabihin mo yun. Ang hirap daw maging mapagpakumbaba pagka ikaw ay matindi or dakila. However, in his retirement days, alam natin nagkaroon po siya ng Parkinson's disease. Pero alam niyo po kung ano po sinabi niya? The reason kung bakit siya nagkaroon ng sakit is to remind him that he is not the greatest, but God is. Ang Diyos daw po ang pinakamatindi. So brothers and sisters, I hope na naintindihan po natin lahat ng ating napakinggan ngayong gabi. Remember, being comfortable is sometimes dangerous. But meanwhile, to all our first-time viewers, allow me to share with you the gospel of Jesus Christ. Napakahalaga po na mapakinggan po at paniwalaan po natin para po sa ating pong kaligtasan. Pag sinabi po natin kaligtasan in Ephesians chapter 2 verse 8, again, please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. Ang sabi po rito, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi po na talata, for by grace we are saved through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo doon, hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa believing or sa pananampalataya, but rather, once you believe, we have to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Naniniwala po ako, for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang-unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4,
Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation. Yung ating po regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11. Hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap po magbago pag sa atin po mga sarili lang. Minsan magbabago ka ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2, 3 buwan. Sa susunod na buwan, balik ka na naman sa dati. Why? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit or the Holy Spirit itself mismo, yan po yung sinasabing power. Bakit? Kasi po pag yan po'y natanggap mo, yan po yung tutulong po sa'yo para makapagbago ng lubusan. At yan din po ang tutulong sa iyo to overcome all your weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan mangyari po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulam. Please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po at mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapag-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Pwede po kayo mag-message naman po sa ating pong FB page. Iwan kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos, tayo po muli yumuko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Lord God, once again, we thank you so much, Panginoon, for reminding us that being comfortable is dangerous, Panginoon. At kailangan maging aware po kami dahil hindi po sa lahat ng oras, pag kami komportable ay okay, na kung minsan talagang nawawala po kami sa hulog, wala po kami sa kalooban mo, nakakagawa kami ng mga bagay na labag sa kalooban mo. Minsan, Panginoon, O God, pag kami pinagpapala, ay nakakalimot, Panginoon, O God. Huwag mo kaming pahintulot sa mga ganitong bagay. Bagkus patuloy sa aming araw-araw, Panginoon, O God, na pananampalataya, samahan mo kami ng Holy Spirit mo. Lukuban mo kami ng banal na dugo mo. Ilayo mo kami sa pagkakasala, sa mga errors, Panginoon. At hayaan mo, abutan mo kami, Panginoon, O God, na nandun buong tapat, nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, once again, we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo po sa amin, and continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat po. We ask all of these things in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen and amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.